AJ? Very good. Pagka sa Diyos, it is always superior words that we use. Greatest, highest, di ba? Sa English, ano yun eh? Superlative. Sa God, He is always referred to in superlative words. Holiest, greatest, highest, ano pa? Kindest, wisest, and everything. Everything is inferior to God. Thank you, EJ, for that. Naisip ko yung salitang wisest sapagkat ang ating pinag-aaralan o pinag-aralan sa loob ng 2 buwan, and this is the end of it, is about the wisest man that lived, which is Solomon. Because when God told Solomon, what do you want? You want power? You want wealth? Ano sabi ni Solomon? Just give me wisdom. So when Solomon told God, just give me wisdom, sabi ng God, because you just ask for wisdom, I will give you also power, I will also give you wealth. But this book of Proverbs will give us a glimpse into the kind of life that Solomon lived. Kaya itong book of Solomon, it contains so many truths about how Solomon conducted his life. Sapagkat gaano man siya katalino na binigay ng God, hindi siya matalino dahil siya'y matalino, kundi matalino siya sapagkat pinagkalooban siya ng Diyos ng katalinuhan. Yet, maraming pagkakataon na hindi niya nagamit ang katalinuhan. Kaya kung pag-aaralan talaga natin, kung magkakaroon tayo ng book analysis about Proverbs, makikita natin doon yung mga panghihinayang ni Solomon. There was even a time when Solomon said, walang silbi ang buhay. Everything is useless. Everything is vanity because he failed to exercise what the Lord requires of him to use wisdom accordingly. Kaya napakagandang pag-aralan. Kaya lang, siyempre, every good story has to come to an end. Hindi naman tayo pwedeng isang taon puro Proverbs. Kaya sa susunod na buwan at sa Hunyo, ang ating topic ay about the body of Christ. We are the body of Christ. And we need to know how much or how less we love the body of Christ. Yan ay tutungkulin natin next month, saka sa June. Sasabihin ko na kay Pastorni. Kilala niyo si Pastorni? Si Jury. He will speak one Sunday about our topic. Okay. Alam po ninyo, binilang ko po ang pagkakataon, yung una kong tinalakay ito ay talk about prudence. Ano nga ang prudence sa Tagalog? Ha? Kahinahunan. Kahinahunan. Ang negative ng prudence, walang kahinahunan. Di ba? There are about 7 mentions
of prudence in the book of Proverbs. Ngunit, kung atin pong babasahin ang Biblia, maraming mga instances that this word, or nine references in Proverbs about prudence to underscore the importance of such word. Sapagkat sa buhay ni Solomon, maraming pagkakataon, hindi niya nagamit ang prudence. Hindi niya nagamit ang wisdom na binigay ng God. Kaya in the end, lagi siyang nagsosorry. Okay? Now, babasahin po natin ang Kawikaan 1 at 3. Andiyan po yan, nasa screen sa English, pero babasahin ko po sa Tagalog. So, pakinggan po natin maigi. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon, na anak ni David at naging hari ng Israel. Ito ay mga pangungusap na sinabi ni Solomon. Sino tatay ni Solomon? Si David. Pareho silang naging hari. Sabi dito sa verse 2, sa pamamagitan nito, yung kahalagahan ng wisdom. Ang tao'y magtatamo, magkakaroon ka sa sayo. Ano? Ang karunungan at pag-unawa. Yung karunungan at pag-unawa, related po yan. Magkaugnayan. You cannot just have knowledge without prudence or understanding. Sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Okay? Ang salita ng Diyos ay aral sa buhay ng bawat tao, lalo na ng isang mananampalataya. Okay? Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Matuwid na paraan ng pamumuhay. Hindi paliko-liko. Okay? Katwiran, karunungan, katapatan. Okay? Wow. Ang dami. Ang dami nating dapat matutunan sa salita ng Diyos. Okay? The Bible gives us wisdom and instruction. Instruction is what to do, what not to do. Yan yun. Maraming Kristiyano, ang madalas na ginagawa ay yung what not to do. Hindi yung what to do. Understanding words of insight. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga magulang at mga lolo't lola na dinadala ang mga anak nila, apo nila sa Providence. We thank you for your insightful decision to bring your children to Providence Christian School. Pag sinabing insight, pinag-iisipan. Yeah. For understanding words of wisdom, for receiving instruction in prudent behavior. Yung pagka binigyan ka ng instruction, mahinahon ka, hindi ka violent,
Giving instruction in violent reaction. Ano ibig sabihin nun? Maangas ka, mabalasik ka, ayaw mong tumanggap ng pangaral, ayaw mong tanggap ng katuruan. Why? Because you are not prudent. Hindi ka mahinahon. The problem with people today is that we lack so much prudence in everything we do. Meron tayong kaagad na tinatawag na killer phrase. Yung isang tao na hindi mahinahon, nagre-result yan sa tinatawag na killer phrase. Ligay nga ninyo yung killer phrase. Ano ba ibig sabihin ng killer phrase? Yung sumasagot ka para wala nang mahabang pag-uusap, pinapatay mo na kaagad. See? Murderer ka pa. Halimbawa, kinakausap ni Susan si Agi. Sasabihin ni Agi, alam ko na yan, killer phrase yun. O kaya may sinasabi sa'yo, buhay ko to eh. Killer phrase yun. Ibig sabihin, hindi ka open to discussion. Hindi ka open to instruction. You resort to killer phrase. Okay? Alam ko na yan. Napag-aralan ko na yan. Buhay ko to eh. That's killer phrase. Ikaw ba, Joseph, nagkikiller phrase ka sa lola? Baka ikaw ang ikil ng lola mo. See? Okay? Now, naglagay ako ng ano tawag dito? Whatever it is. Wisdom and prudence are closely related or linked. Yan. Hindi pwedeng meron kang wisdom, wala kang prudence. Hindi pwedeng may prudence ka, wala kang wisdom. Parang body and soul. Okay? Magkasama lagi. Yung pagiging mahinahon, kaya yung mga mag-aasawa, pag nagkaanak ka, ang ipangalan mo, hinahon. Sa susunod, talino. Ayan, para pangalan pa lang, meron na. Nung araw, gusto ko talagang ipangalan kay Mandit, kay Aaron, Dr. Siegfried Santos. Kay Aaron, Attorney Aaron. Para pag tinanong ka, what's your name? I'm Attorney Aaron. Pag tinanong ka, I'm Dr. Siegfried. So talagang, hindi ka nagsisinungaling. Pangalan pa lang Kay Joy, Princess Precious. What's your name? I'm Princess Precious. Okay. Now, wisdom is not just knowing facts, but also knowing about applying that knowledge in a wise and discerning way. Ang karunungan ay hindi lamang kaalaman sa katotohanan. You know, yung kaalaman, pumunta ka na sa bookstore, makakakuha ka ng kaalaman Di ba? Si Lola Puring, nung nagsisimula kami ng aming pagiging mag-asawa, pag magluluto siya, 5 yung cookbook niya. No? Pinag-aaralan niya. Ang dali lang naman yung knowledge Punta ka lang sa bookstore. But applying the knowledge is important. Sapagkat kahit na meron kang kaalaman, hindi mo ina-apply, baliwala. Useless. Sabi nga ni Solomon, everything is useless. Yung bang pagka ikaw ay may gagawin, meron kang ipapasya, meron kang gustong mata mo,
With wisdom and prudence, it will lead you to the right path. Hindi ka padalos-dalos. Mahirap yung padalos-dalos. Naiiwasan mo ang killer phrases. Naiiwasan mo ang paggawa ng mali na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kung hindi ako naging mahinahon, baka hanggang ngayon nagsisisi ko na hindi ko niligawan si Ate Puring. Dahil mahinahon ako siya niligawan ko. Pero the first time I saw her in 1969 sa plaza ng Kalagiman, Samal, Bataan, 1969, I was introduced to her. Joseph. Sabi ko sa sarili ko, she will be my wife. 1969, she will be my wife. Yun ang naramdaman ko kagad. Pero dahil mahinahon ako, hindi ako nagmadali. Until in 1972, nagkita muli kami. Pinagtagpo kami ng tadhana. Sabi ko, ito yung magiging asawa ko Pero hindi rin ako nagmadali kasi meron nga akong prudence Dinidevelop ko muna friendship sa kanya. 1972, 73, 74, 75. Friends lang kami. Hindi ako nagmamadali Mahirap yung nagmamadali. Madadapa kayo. Pero when the Lord told me, Mando, this is the right time. Sabi ko sa kanya, I am praying for you. Hindi ko sinabi sa kanya, I love you. Baka umuo ka agad I'm praying for you. Sinabi ko yun when I was about to go to Cebu to attend a conference. Kasi leader ako ng kabataan ng Yemilib. Pumunta kami sa Cebu. Sabi ko, I want you to let you know that I'm praying for you. And please pray for me also. That's it. 1975, December. Meron nga akong prudence Naging escort kami sa mga estudyante ng Christian Academy na nagkakaroling. May bus noon ang Christian Academy. Magkatabi kami sa bus. Kami. Kasi kami yung chaperone Sabi ng God, it's time for you to know. Mag-aalas 12 ng gabi yun. Hindi ko sinabi sa kanya, tayo na ba? Hindi. Hinawakan ko lang yung isang daliri. Ba? Hindi pumiyok. Hinawakan ko yung pangalawang daliri. Ba? Hindi rin. Yung buong kami na. December 18 yata yun. Bago kami bumaba ng bus, kami na. You see? Wisdom will tell you to be cautious. Wisdom will tell you to be prudent in your action. See? Sa May 22, 49 years na kami. Di ba? Sa 1970, 2026, 50 years na kami. Kaya huwag kayong mawawala sa church. Babaha dito ng Carlitos. See? I got married when I was 30, about 30. May kami, June 20, 30 years old na ako Siya din, about that age. Hindi kami nagmadali. We followed what
Solomon was telling us, maging mahinahon. Be cautious. Kasi si Satan, mamadaliin ka niyan. Si Satan, aapurahin ka niyan. Para gumawa ka ng desisyon. Later, you will regret. Eh, sa camp, si Satan, tumatrabaho sa isip niya. Wala kang pera, magastos, maraming gagawin. Kaya si Satan. Pero yung 71, napagtagumpayan nila. Yung pang 19, yun, inaatake pa ni Satan. Totoo yun. Satan will delay you. But wisdom tells us, I'll attend. I'll attend. No matter what, money will come. You know, si Ate Puring, naka-receive siya ng text. Sinasagot, sabihin ko na, sinasagot 100% yung camp fee ni Risa, ni Randolph, ni Rian. Kaya kayo, okay na. Wala lang pocket money. Kaya hindi pwedeng wala kayo. May sumagot na. See? Kay Raymond, may sumagot na. Yan ang sinasabi ko. Wisdom tells you, oh, I will attend. God, I will attend. God, I will attend. Hanggang hindi kayo nagpapasya, money will not come. You see? Aba, kayo rin. Sasabihin niyo bandoli, sabi ni Solomon, everything is useless. Sabi nga ni Boss Mandy, nung one time, sabi niya, yung pera, ano yan, kinikita din yan eh. Kinikita din yan. Di ba? When you hold on to your money, alam nyo, subukan ninyo, kumuha kayo ng balde ng tubig. Kumuha ka ng tubig, nakaganon ng kamay mo. May makukuha ka? Wala. Kumuha ka ng tubig, nakaganyan ng kamay mo, may makukuha ka? Para ka may makuha, paano ang kamay? Ganon. Ganyan. Pagkaganyan, burara. Pagkaganyan, kuripot. Pagkaganyan, may maiiwan. Sino sa inyo ganito? Taas kamay. Sino sa burara? Sino sa inyo ganyan? Ayan. Ang kahinahunan. Alam niyo magandang halimbawa ng isang taong mahinahon? Yung hindi kagad napapadala? Si Joseph. Hindi si Joseph Cruz. Mas mahinahon pa yan sa mahinahon. Si Joseph, hindi ba naging alipin siya? Naging lingkod siya ni Potiphar? Tatandaan niyo yun? Hello? Okay. Sa Genesis yun. Yan o. Si Joseph, parang mga kabataan natin, gwapo. Mga kabataan natin, gwapo eh. Okay. Yung mga matatanda, mas gwapo. Okay. Nagustuhan siya nung asawa ni Potiphar. Kaya gusto ng asawa ni Potiphar, akitin si Joseph. Kasi iniisip nung asawa ni Potiphar, kilala niyo pangalan ng asawa ni Potiphar? Ano yan? Assignment niyo yan, ha? Nung wala si Potiphar, lagi siyang inaakit. Si Joseph, dalawa yung namayani sa puso ni Joseph. His loyalty to his master. Who is the master of Joseph? Si Potiphar. And his respect for the law of God. Iyan ang tao na may wisdom.
May prudence si Joseph. He doesn't want to commit any act of disloyalty against Potiphar. Kasi siya boss niya eh. Much more, he doesn't want to disobey the law of God. Despite ang pwedeng mangyari sa kanya. Kaya the wife felt scorned, nag-drum up ng case against Joseph. Nag-suffer si Joseph for a while. Pero in the end, the Lord vindicated Joseph. Why? Because Joseph showed wisdom, Joseph showed prudence, his loyalty to his master, and his honor and respect to the laws of God. And it led Joseph to the right decision until he became an officer in that country. Yeah. Ngayon, ang kabaliktaran naman ng walang wisdom, ng walang prudence, si David. Si David, yung tatay ni Solomon. Sino tatay ni David? Si Jesse. Sino lolo ni Joseph? Oh, yan naman eh. Ha? Si David, he was the king, powerful, warrior. They were at war with another kingdom. Alam niyo sa history, pagka ang kingdom mo ay at war, ikaw yung hari, andun ka. Napanood din niyo yung Gladiator? Di ba? Sino yung hari sa Gladiator? Sino artista? Si Peter O'Toole. Andun siya sa labanan. Andun din si Maximus. Pero yung hari andun. Si David, nasa gera yung mga kawal niya. Nasaan siya? Nasa kaharian niya. Nasa palasyo. Pinaubayan na niya sa mga tauhan niya. Especially kay Uriah. Eh, nakita niya si Bathsheba. See? At nagkaroon siya ng kasalanan kay Bathsheba. At para maitago yung kasalanan, ipinapatay niya si Uriah. Sinabihan niya yung kanyang tao, "Oy, si Uriah, iligay mo sa pinaka-dangerous position dyan sa labanan para mapatay." At kung mamatay na si Uriah, mag-angkin niya si Bathsheba. Di ba? Bineses si Pastor Ibo. Ano nangyari sa anak ni David at ni Bathsheba? Namatay. David, the man after God's own heart. Ano ibig sabihin nun? Sa puso ng Diyos, si David malapit sa Kanya. Pero si David betrayed that trust of God by committing adultery, by committing murder. Pero anong kasalanan ni David talaga? Ang talagang nag-ugat na kasalanan ni David, yung wala siya sa labanan. Wala siya sa giyera. Andun siya sa palasyo. As a king, he must be in the forefront of the battle against the enemy. Yun. Nawalan siya ng wisdom doon. Akala niya, kaya na ng mga tauhan niya, doon na lang siya sa bahay. Okay? Yun ang naging dahilan. Okay? His lack of prudence, his lack of wisdom led him to a very wrong outcome. Okay?
prudence is about using knowledge and discretion to make sound judgment and right decisions. May kinalaman sa paggamit ng kaalaman at pagpapasya upang mata mo ang mabuting paghatol. Kanina, nag-uusap kami ni paring Cosme. Pare ko yan eh. Pare, nag-uusap kami tungkol sa aming health issues. Kasi siya, meron siyang karamdaman. No? Hindi naman cancer. Mataas lang yung kanyang kriya. Sabi ko, yung kriya, pabili ka kay Mia ng chamomile tea. No? Ayan, bili mo ng chamomile tea. 1 sachet a day. Ano yan eh? It's just a matter of management. Pagka meron kang diabetes, it will stay with you lifetime. You can only have, you need only to manage it. Okay? Huwag ka lang maging DM, diabetic mellitus. Ibig sabihin nun, unsalvable. Ano yung unsalvable? Hindi na pwedeng isalba pagka diabetic mellitus. Pwede mga type 1, type 2, pwede pa yan. Pero you have to manage by way of choosing what to eat and what not to eat. Ganun lang yan eh. Pag nagkamali ka sa pagpili ng dapat mong kainin, ay lalala yan. Walang namamatay sa diabetes. Just as walang namamatay sa asthma. Namamatay sa komplikasyon ng diabetes o ng asthma. Hindi namatay sa hindi namatay sa komplikasyon. Ano ba komplikasyon? Heart attack, kidney, lung. You see? Yan. Okay. So pagka hindi ka naging maingat, walang mangyayari. Ganon din sa buhay natin. Pagka hindi ka maingat sa pagpapasya, walang mangyayari. Okay? Naalala ko si Ate Silang. Si Ate Silang, kahit may sakit at kaya niya, nasa church. Bilib ako kay Ate Silang. May sakit, pero nasa church. Ang ano sabi niya, alam mo, Mando, kung okay may sakit, wala ako sa church, gagaling ba ako? Hindi pa ako nakapakinig, hindi pa ako nakasimba. Kung okay nasa church, kung okay may sakit, nakakasimba, nakapakinig, and baka sakaling gumaling. Yun eh. Pero kung meron kang konting ubo, nasa bahay ka nasa church. Okay. Bandang huli. Prudence is an important moral virtue because it guides a person toward making right decisions and acting with sound judgment in many situations. See? You will never go wrong when you use kahinahunan. Ang kahinahunan, yung hindi ka nagmamadali sa pagpapasya, hindi ka nagmamadali sa mga pagsasalita mo, hindi ka nagmamadali sa mga ginagawa mo. You always balance everything. Nagmumuni-muni ka. Yun, tama, nagmumuni-muni ka. Bago mo bulalas sa dila mo. Pagka nasabi mo, saka ka magsisisi. Pag nagawa mo, saka ka magsisisi. Kaya napakaganda, mga kapatid, ang aklat ng Kawikaan. Because we are reading the experiences of the wisest man, Solomon, na
ang buhay ay napariwara. Lalo na pagdating sa opposite sex. 1,000 ang babae ni Solomon. 300 asawa, 700 concubines. Wow! Isa lang ang hirap eh. Di ba, Joseph? Isa lang ang hirap eh. Oh. Pero I admire Joseph. Kasi alam nyo, si Mary, no? Kala niya Mary. Di ba Mary yung kasama mo isang araw? Pinagbayad na niya sa camp. See? Wow. Para may makasama lola niya. Kasi si Joseph, medyo late darating. Martes yata darating si Joseph. That's wisdom, Joseph. Encouraging her to join. Ano nga pangalan ulit niya? Ira, di ba? Oh. Ha? Ira, di ba? Oh, bingi ko eh. Ira. Hindi, binibiro lang kita, Ira. Kasi mahaba din ang buhok nun eh. Ira. At ako, I'm happy that Ira accepted the offer of Joseph that he will attend. Basically, to attend, at the same time, for the first day, may kasama si Ate Hirang. Kasi Joseph, because of his work, baka gabi na ng Biyernes siya dumating or Saturday morning. Okay? I said, I like that. Hindi ka magsisisi. Magsisisi ka pa pag hindi mo pinasama. Kaya kayo, putting into practice wisdom and prudence, magpasya kayong sumama. Pagka hindi kayo sumama, wala kayo doon. Hindi darating ang pera. Sabi ko sa inyo, pagka ganyan kayo, walang mangyayari. Sumama man kayo, hindi, walang mangyayari. Sumama na kayo. Gagaling pa kayo pagkat yung tubig ng swimming pool, natatawa kayo. Pagka hindi kayo lumusong, ako lulusong para patunayan sa inyo that I will be healed kung ano man yung aking sakit. Kaya lang iniisip ko, baka masyadong malagay sa ang God sa pagsubok kasi ang sakit ko sa bulsa. Bulsa. Baby. Oh, gusto mong gumaling, nalalayuan ka naman. Hindi ka gagaling. Nung una, sabi niya, malamig ang tubig. Sabi sa kanya, di mag-jacket ka. Sumama kayo. Wisdom tells you, huwag kayong magkaroon ng killer phrase sa mind nyo. Labanan ninyo. Sabihin ninyo, get thee behind me, Satan. I will, by the grace of God, in wisdom, I will join. I will come to the camp. Okay? So, I hope, mga kapatid, babasahin ko uli, dito ako magtatapos. Yung kawikaan. Ang ganda kasi. Kung pwede lang ito mailigay sa Tagalog, no? Kawikaan. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan. This is a declaration. This is a declarative sentence. Meaning, ito na yun. Hindi ito parang. Definite. Magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. So, ang ating mga salita dapat puno ng aral. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, hindi liko-liko, hindi bako-bako, tuwid.
katwiran, reasons, karunungan, katapatan. See? You want your life to be full of wisdom, of prudence, of lesson learned. You want your life to be straightforward. The Word of God. The Word of God. Ano sabi sa Psalm 19, 119, 9 and 11? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to thy words. I have laid down your words in my heart that I might not sin against you, O God. Okay? Psalm 119, 9 and 11. Amen po ba mga kapatid? Lahat na may wisdom, pwede na kayong matulog ng payapa. Tayo manalangin. Father in heaven, we thank you for the words of Solomon. We thank you for giving us 2 months in studying the lesson in life sa mga salita ni Solomon. And I pray, Lord, we pray na merong maiwanang butil ng aral sa aming puso, sa aming buhay, ang mga salita ni Solomon. So that, Lord, we will live a righteous life. We will live a life full of true instructions. We will live a life full of wisdom and prudence, so that, Lord, our life will not go astray. At ang aming mga sasabihin, ang aming gagawin, ay kung ano ang matuwid at kung ano ang tama. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.